Good morning, Philippines, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Huwebes, September 25 o September 4, 2025. By the way po, condolence sa pamilya ni Sir Daniel Orense. Kasamahan po natin dati sa PUP San Pedro Campos. Di po tayo makakadalaw sa kanya sapagkat hindi na rin po tayo makalakad mag-isa. Kailangan may umakay po sa atin sapagkat hindi na tayo makakita. Si Sir Daniel Orense po, ayon sa nakapost sa Facebook, ay nakaburol ngayon sa Funeraria Pass, Sukat, Parañaque. So, condolence po, inuulit natin. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, shocking po ang narinig natin nung hearing ng Blue Ribbon Committee noong September 1, 2025. Imagine po itong si Sara Diskaya na kontraktor ng DPWH, mayroong 40 cars at ang 28 of that 40 cars ay luxury na ayon sa kanya ay nagkakahalaga ng mayroong 42 million, 22 million, 18 million, 11 million, so forth and so on. So ibig sabihin million ang halaga ng bawat isang kotse. Well, wala naman tayong pakialam sa kung tutusin. Kaya nga lamang ang problema dito sa mga kotse na ito ni Sara Diskaya ay pera ito ng sambayan ng Pilipino. Bakit po? Sapagkat ayon mismo sa kanya, base doon sa narinig natin sa hearing, imagine from 2022 to 2025, nakakuha siya ng project anywhere in the Philippines, about 400 contracts. At ang masakit, ang karamihan ay ghost projects. Ibig sabihin, walang itinayong proyekto, pero nababayaran ng buo. Kaya naman, ang iba ay mga substandards, pero kompleto ang bayad. At ang ibinabayad ay pera ng sambayan ng Pilipino. So ano po ang implication nito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid? Ibig ko sabihin ay talagang napakakurap ng gobyerno natin sa ilalim ng administrasyong PBBM. Paulit-ulit na tinatanong si Sara kung sino ang kanyang kausap sa DPWH at paulit-ulit din namang sinasabi niya na wala siyang kausap. Well, simple lang yan. Money talks. Ang ibig sabihin, simula sa bidding hanggang sa payment, naglalagay siya ng katakot-takot para lahat ng mga concerned signatories ay bayaran at pumirma without due regard kung ang proyekto was completely executed or done by the contractor. Ang ibig po sabihin niyan, mayroon siyang koneksyon sa pamahalaan sapagkat hindi ka makakakuha ng ganong karaming kontrata sa DPWH kung wala kang contact. So, kahit hindi mo tanungin, the facts themselves na talagang mayroon. So, ganyan po kakurap
pamahalaan. At hindi lamang po yan sa DPW. Sabagay, sapagkat talaga namang itong malaking mga proyekto na kung saan malaking pera ang madaling mailabas ay talagang DPWH. Naalala po natin mga barangay, mga kababayan, mga kapatid, yung minsan sinabi ni BP Sara na humiling siya ng 5 billion nung siya ay secretary sa DepEd. Humiling siya ng 5 billion for classroom construction. Dadaan din po yan sa DPWH. Ang ginawa po ng Kongreso, binadgetan ng 15 billion. Pero yung 10 billion na yun, hindi dumaan na sa DepEd. Kumbaga, direkta sa DPWH at sa mga kasabwat na kontraktor. So, yun po ay nabunyag na rin last year ni Sara, ni BP Sara. At itong flood control projects worth sa kanyang kabuuan ay more than trillion pesos na ito. Imagine, from 2022 to 2025, within the span of 3 years, si Sara Diskaya nakakuha ang kanyang mga kumpanya, 9 construction companies, nakakuha ng more than 400 contracts, malalaking kontrata worth billion or 100 millions. So, kaya naman nakapamuhay ng talaga namang queenly life ang mga Diskaya. Katunayan, 40 cars ang worth million ha ang bawat isa. Ang masakit dito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, sa kabila ng maraming mga kababayan natin na namamatay sa gutom at hindi makapagpagamot dulot ng kahirapan, ang iilang nating mga kababayan ay nagpapasasa sa kasaganaan at the expense of the people with the people's money. At yan po ay talaga namang nakakalungkot. Ngayon, sinasabi natin na mismo ang Pangulo ang may gusto na ito ay paimbestigahan at masawata. Well, good. Pero hindi po tayo naniniwala sa sinseridad ng Pangulo relative to this. Bakit po nasabi natin yan? Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Pag-upo ni PBBM sa noong 2022, ayon po sa pagkaalala natin, isa sa mga unang hakbang niya ay binuwag ang Presidential Anti-Crime Commission. Binuwag po. So, ibig sabihin, walang special government agency to look into the corruption of under his administration. So, nangyari po yung mga ghost flood control projects worth billions. Although ngayon, sa balita natin, bumubuo na naman siya ng Anti-Crime Commission. Pagkatapos na sinisimulan ng Blue Ribbon Committee ang investigasyon tungkol dito. So, kumbaga, duplication. Anyway,
eh, talagang gusto ng Pangulo na mag-imbestiga based on through that special commission, pwede naman po. Kaya nga lang, that is another waste of people's money sapagkat ongoing na nga po ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee. At sa tingin po naman natin, with Senator Marcolita as chairman at sa tulong po ng iba't ibang mga senador pa rin, ay mukhang sufficient na po ang investigasyon na magaganap. Kaya kumbaga redundant kung magkakaroon pa uli ng panibagong anti-crime commission or anti-corruption commission. Pero ang issue po dito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ano ba talaga ang dahilan kung bakit nagaganap ang ganitong palasak na katiwalian sa ating pamahalaan. Kumbaga, kultura na po ito ng ating gobyerno. Naalala po natin, noong 1980, nasa gobyerno na rin po tayo. At hindi ko na lang po babanggitin yung agency. But it was a local government agency. Na-assign po tayo sa purchasing, yung mga kampas na yan. So, doon po sa ating misa, pagpasok natin sa umaga pa lamang, meron ng mga canvas form. Making it appears na nagkampas tayo, pero hindi naman. So, pinapipirmahan na lang yun ng boss kung noong araw. Pag hindi ka pumirma sa canvas, magagalit sa'yo. At the time, that was 1981. Bawat perma, meron ng 100. Bigay yun ng supplier, hindi mo na. Sapagkat nakalagay na sa drawer ng misa mo yung mga pera doon na tag-100. Pipermahan mo yung mga kampas na yun na kunwari, pinuntahan mo, nagkampas ka, pero 3 form na. So, hindi natin alam kung sino mananalo doon. Basta ang nangyari doon, may award na lang. So, anyway, dumaan na sa nagkanpas na yung opisina. Then, dumating yung item, isi-certify mo na tama yung mga item. Pag hindi mo certify, hindi mababayaran. At magagalit ang boss. So, kung ikaw ay talagang gusto mong magalit ang boss at good ka, isi-certify mo. Dahil pag hindi mo sinertify na galit ang boss, tatanggalin ka sa trabaho. So, yan po ang sistema. Pero pag nagkabulyaso, ikaw ang malilintikan dahil sinertify mo na tama. Yan po ang sindikato sa gobyerno. Imagine, that was 1981. That November pa lamang po, uutusan na tayo. Pumunta ka sa budget, alamin mo kung magkano po ang natitira sa, ang tawag nila doon, capital outlay. So, tinanong sa budget, magkano pa ba ang natitira capital outlay sa opisina namin? Mayroon pa kayong 10 million. Ang 10 million na yan, pag hindi nagamit, up to December 31, marerevert sa general
mababalik yan sa treasury. At ang konsekwensyan, mababawasan pa ang budget nyo next year kasi last year nabigyan kayo ng ganitong budget, hindi nyo nagamit. So, kailangan ubusin within that year. So, ang gagawin ng boss, tatawagan yung mga supplier at nakita po natin, magaganda pa yung mga upuan, papalitan lang ng cover. I-deliver, sasabihin bago. So, isi-certify na naman natin na bago yon. Naalala po natin, dati yung mga aircon noon, mga window type, ang pagka-alaala natin noon, mga 3,000 lang yan noon. Tatanggalin, papalitan di umano ng bago, hugasan lang, pipinturahan, ibabalik. Yun din ang i-deliver. Tapos i-certify na bago. So, ang ginawa po natin, sabi ko, nagagamit tayo sa kalukuhan. Nag-resign tayo. Sapagkat bukod sa natatakot tayo na managot, hindi makuha o hindi kaya ng konsensya natin yung ganong panluloko sa pamahalaan. So, sabi natin noon, mabuti pa mag-private na lang. Dahil walang hindi ka sangkot. So, pumasok tayo sa private company. Ay, napasukan naman natin private company. Isang law firm nagkakater ng mga services sa mga malalaking Chinese companies. So, one instance, inutosan tayo maglakad sa BIR. Ang BIR noon, nasa Quezon Avenue. Pagdating natin doon, ang pagkaalala ko, if I remember it right, ang tax payable was about 10 M. So, napunta tayo sa BIR. Ang examiner na nakausap natin, doon tayo itinuro, batang-bata. Siguro at that time, kung titignan natin, mga sabi mo 25-year-old lang, bata pa. That was 1981. 89 na. Sapagkat nag-resign na tayo noon sa government agency. Inassess ang tax payable sa Chinese company, malaki. 10 M. Pag dating natin sa office, private office, law firm, magkano? Pare, 10 M. Sabi ng boss, bata din abogado. That time, utang na pare, di po pwede yan. 50% man lang yan, papayag yung amo natin. Pero 10 M, hindi magbabayad yung amo natin. O anong gagawin? Balik ka doon. Sabihin mo, baka pwede 50%. Pagbalik natin doon, kausap ulit natin yung examiner. Boss, malaki ra yung 10 M. 50% pwede magbayad yung kliyente. Tinignan tayo nung examiner. Tagal. Siguro mga 1 minuto, 2 minuto. Tapos mamaya sabi, lumabas ka muna, iwan mo yung papel mo. Masal-masal ka muna sa labas. After 30 minutes or 1 hour, balikan mo. Balik. Sabi, sige, 5 M. Pero ang resibo, 1 M lang. So, ano ibig sabihin nun? 4 M kanila, kurakot.
Pagbalik sa opisina, pwede daw boss, 5 AM. Pero ang ma-resibo ba nila, okay yan, tama yan. Good. Ang galing mo negosyador. Ibig po sabihin, ganyan kakurap sa gobyerno. So, mga panahon yun, after it happened, sabi, sabi ko nagagamit tayo sa kalokohan ito para dayain ng gobyerno. So, bumitiw din tayo sa ganong trabaho. Sapagkat ang pagkaramdam natin noon, nagagamit tayo. So, pero bago tayo bumitiw doon, naalok tayo. Sabi sa akin noon, sige, ito trabaho mo. Ito ganito ang mga kagamitin kitang dami sa mga kumpanya ng mga nahawak natin. Laki ng sweldo mo, ganito, ganito. Nung araw, sabi, yung 1,800 companies na hawak ng ating law firm, karamihan na sa Valenzuela, magme-meeting yan once a month. Ang per dime yan, 5,000 per meeting, per board meeting. Dahil sa iyong pangalan, ang sales service tax, pero hindi yan sa'yo. Sa akin yan. Dami lang kita. Pero yung per dime, iyo yun. Yung sweldo mo, iyo. Sabi natin, ano ba trabaho ng opisina ng hawakan? Tatanggalin yung mga permanent employees kasi papasok na yung agency type dahil at that time, ka-approve lang, newly approve yung Herrera Law na kung saan the labor contracting was legalized under the labor code. So because of that, bumitiw tayo din, nag-resign tayo sa private firm na yon. So ang ibig po sabihin mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ito ang baga kalakaran noon pa man. At palala ng palala sapagkat ang mga tao, mga nasa gobyerno ay napipilitan talagang maging kurap. Lalamunin ka ng sistema kung talagang ikaw ay papayag na magpalamon. Naranasan din po natin, ito naman karanasan natin sa land bank. We organize cooperatives, sa mga farmers cooperatives, kung saan nagpapautang yung land bank para sa mga crops loan. Pero kailangan gamitin ka ng mga land bank employees doon na sila yung mag-grant ng loan. Kasi sila mismo ang mga ahente ng mga fertilizers, ng mga kung ano-anong mga farm implements. So ikaw gagamitin ka nila. Pag pumayag kang magpagamit, grant nila lahat ng kahit hindi mo hinihiling, sila magsasabi sa'yo. Pero a big portion will go to them. Naalap din po tayo ng mga ng land bank people na magpagamit sa kanila. Pero hindi po tayo pumayag. Alala po natin yung sabi ng boss ko doon sa law firm. Tandaan mo to, mamamatay kang mahirap. Mayabang ka, hindi ka nagpapagamit. O sige, pasalamat ka at may nag-o-offer sa'yo ng ganito. Pero ayaw mong magpagamit, mayabang ka, mamamatay kang mahirap. True enough, mamamatay na lang tayo.
hindi tayo nakatikim na magkaroon ng sasakyan. Kasi mga kasama natin nagdadrive ng kotse, pero tayo sumasabit pa rin sa jeep. Wala tayong kotse kasi hindi po tayo nagpapagamit. Ito ang problema sa kalakaran sa gobyerno. Pero minsan naman po, ganito din, naranasan natin. Ito naman ay sa RD. Nabanggiti ko na RD Calamba. Naglakad tayo. Pilis. Titulo. Ang nakalagay sa titulo ng lupa na kailangan, ang sabi ng pag-ibig, ay transfer sa'yo within 90 days. Dahil pag hindi, makakansela yung loan transaction na ina-apply mong loan para mabili yung lupa. Paglapit natin doon sa RD, nakita natin siguro mga 3 taon bago yung mga titulo. Siguro yung mga developer yun. Ang dami bagbag yung madalang titulo. Pagdating doon, sino ba kakausapin? Tinuro tayo doon sa babae. Sabi, ayun o, kausapin mo. Makausap, ma'am. Pwede ho bang lipat ito sa pangalan ko within 3 months. Otherwise, kakansela yung loan which I am applying with the pag-ibig to purchase this particular home lot. Tinuro, nakita mo yan. Tampak na mga tuturugan niya, karami ang gagawin ko. Nauna yan sa'yo. Kailangan tapusin yan. Ma'am, ang dami niyan. Kaabuti ka na sa buwan yan, hindi mo matapos yan. 3 buwan, sa dami niyan. Pakiusap naman, baka pwedeng isingit ito sa akin. Sayang naman pag nakansila to. Hindi na ako makakabili ng lote. Natitirikan ng kubo ko. Tinignan na, tumingin sa akin yung babae. Tinignan. Tapos sabi, sige, iwan mo dyan. Follow up mo na lang. Next week. Follow up po next week. Tinuro. Wala na sa akin. O kanino po galing siya, sana pupunta doon. So in other words, we did the tracing. At the end, nasa releasing na pala. So, after 3 days na, nasa releasing na. Na-release. Bumalik ako doon sa babae. Bumalik tayo. Inabutan natin. Kunti lang na, 500. Ano yan? Merinda po. Bakit? Bawal yan. Hindi po. Hindi naman ito lagay. Tapos na yung papel ko, nakuha ko na. Ba't magbibigay ka niyan? Pasasalamat lang po, pamerinda. Ayaw ko na. So, iniwan natin sa kuya. So, ang ibig sabihin dito, mga barangay, mga kababayan, mga kapatid, kalakaran sa gobyerno. At ang problema po dito, mismo yung mga kliyente rin naglalagay. Maaaring hindi lagay katulad ng ginawa ko. Kasi tapos na naman yung sa ating pasasalamat. Talagang maliit lang yun. Yung talagang pasasalamat kasi binigay mo yun ng walang konsiderasyon. Kumbaga tapos na ang transaction. Although under the anti-graft law, bawal pa rin. Pero malala po, itong nangyayari katulad kina Diskaya. At hindi lang po yan. Nangyari yan kay Napolis, Ipoba. So, in other words, ito po talaga ang problema. Napakalaki. At kung wala ka talagang konsensya, imagine, worth billion of projects na wala ka namang gagawin. Talagang gusto lang. Kukunin mo lang ang pera ng sambayan ng Pilipino.
ay napakabigat po. Ano po ang dapat solusyon dito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid? Sa tingin po natin, ang pinaka magandang deterrent ay anyway, Congress is investigating these anomalies in aid of legislation. Yan naman po ang kanilang kapangyarihan, mag-imbestiga in aid of legislation. So, pagkatapos na matuklasan itong mga ganitong anomalya, dapat po gumawa ng batas at talagang maglagay ng mabigat na parusa. Sinasabi po ni Senator Soto na tanggalan ng lisensya o i-ban mo for 5 years. Hindi po sufficient yan. Pagkatapos mong makapagnakaw ng billion, you will just be banned for 5 years for you not to be allowed to do business within 5 years. Bali-wala yan sa'yo. Nakakuha ka na ng billion. Ang pinakamaganda po dyan, kapag napatunayan, firing squad, nang sa gayon, matakot talaga na gumawa ng plunder itong mga kababayan natin, whether government employees or plain private citizens. Yan po ang kailangan. Sapagkat kapag hindi po natin ginawa yan, talagang hindi matitigil ang massive corruption na ito. Lalo na po kung ang perception ng sambayan ng Pilipino mismo ang promotor ng corruption ay ang pamilya ng presidente o mismo ang presidente o ang kanyang pamilya. Sapagkat nowadays, yan po talaga ang source, ang perception ng sambayan ng Pilipino na mismo ang Pangulo, ang First Lady, at ang mga malalapit na kaibigan at kamag-anak nila ang talagang nangunguna sa korupsyon. Kung kaya itong mga pangkaraniwang empleyado ng gobyerno, ng pamahalaan, ay hindi natatakot na magnakaw din. Bakit? Sapagkat mismo ang head of the government is perceived to be the most corrupt. Katulad din po ng mga nawawalang sabongero. Mismo ang mga pulis na dapat nangangalaga sa buhay ng mamamayan, ang mga killer. Kaya rampant yung mga ganong kaso. Kung mismo ang mga pulis ang killer, mismo ang mga pulis ang mga robbers, talagang magiging malala ang robbery at ang criminality. Bakit? Kung sino ang inaasahan mo dapat magsawata sa corruption, for instance, mismong corrupt, ay talagang lalong lalala ang corruption. Kaya ito po ang problema natin. So, ang administrasyong ito papakita ng sabi nga siya pa nagbigay ng USB mismo ang ating Pangulo. Patunayan niya hindi sa salita kundi sa gawa, at hindi lang ito sa kasi ang tingin po natin ito ay paano lang ng Pangulo, asabi lang pagkatapos ng massive corruption, ito kunwari siya na ang gumagawa ng paraan para malutas ito. Hindi naman ito mangyayari ng ganito kalala kung hindi nila tinolerate. But anyway, di patunayan nila na talagang totoo ang ginagawa na ngayon, hindi lamang pakitang tao.
sapagkat talagang this is our worst. At kitang-kita naman po natin, mga kabarangay, mga kababayan, sa hearing na talagang sobra ang pangungurakot ng mga DPWH personnel. Although we comment, samantalahin natin ang pagkakataong ito with Congressman Libiste sa 1st District ng Batangas, na ayon sa kanya, there was an attempt to bribe him with 3 million pesos para itigil ang investigasyon sa mga ghost projects sa 1st District ng Batangas na kanyang tinanggihan at na-entrap nila yung isang district engineer Calalo ba yun? Parang ganon. Anyway, that is 1st District of Batangas. So we commend sapagkat sabi nga young legislator ito at narinig natin ang kanyang interview, I think with Karen Davila, mukhang promising legislator ito. Anak ito ni Senator Loren Legarda. So, at mukhang idealistic politician ito. And sana hindi magbago. At sa tingin naman natin, determinado ito na talagang sugpuin ang korupsyon sa kanyang distrito. At mayroon siyang sinasabi na proposal kung paano maiwasan o ma-minimize at least ang corruption sa DPWH. Ibig po sabihin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, itong bagong uri o bagong sibol na mga politiko ay sana dapat suportahan natin. Sabi nga niya, which is very true naman, gusto niyang patunayan na pwede ka namang manalo, na hindi mo kailangan bawiin ang ginastos mo sa eleksyon. Kaya karamihan sa mga politiko ay nagiging corrupt sapagkat gumagastos ng katakot-takot sa eleksyon. At pag nanalo, ay binabawi ang kanilang ginastos sa pamamagitan ng corruption in office. Kaya nga panawagan din po natin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, panawagan natin sa ating mga kababayan na sana huwag tayong umasa sa mga politiko. Kaya po nagiging corrupt ang gobyerno natin sapagkat marami sa kanilang mga constituents ayaw maasa sa kanilang mga politiko, sa kanilang mga congressman, mayor, senador, so forth and so on. Nanghihingi ng pera. Pag hindi mo binigyan, hindi na ipoboto. So itong mga politiko napipilitan magbigay. At para magkaroon ng perang pambigay kapag nilalapitan ng kanilang mga constituents, kailangan maghanap ng pera sa pamamagitan ng pagiging corruption, because that is the only way for them to have money to engage in corrupt practices. Ito po ang dahilan kung bakit nagiging corrupt ang mga politiko. In effect, nagiging corrupt ang ating gobyerno. Nagiging cycle po ito. Samantalang kung ang sambayan ng Pilipino mismo ay hindi umasa at sila mismo ang nagagalit sa mga korupsyon, hindi sila nanghihingi ng pera sa mga politiko sapagkat alam nila na ang ginagawa nilang panghingi ng pera sa mga politiko
ang nagiging dahilan kung bakit nagiging corrupt ang mga politiko. So, matitigil po ang korupsyon, lalo na po kung malalaman ng mga politiko na mismo ang mamamayan ay galit sa korupsyon at mismo ang mga mamamayan ay hindi kailangan ang direktang bigay ng mga politiko bilang sohol upang sila ay iboto. So, pero that is very idealistic also. Hindi din mangyayari yan kung mismo ang sambayan ng Pilipino ay nag-iikahos. Sapagkat kung ikaw ay mahirap at nagugutom, may sakit ang iyong mahal sa buhay, talagang mapipilitan ka na lumapit sa politiko para manghingi ng tulong. At ano man ang hingi niyang kapalit mula sa iyo, sa tulong na ibinigay niya, ay talagang hindi mo pwedeng tanggihan. So mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, this is a vicious cycle. Hindi po ito mapuputol ng basta-basta, sapagkat ang cause ay nagiging effect, ang effect ay nagiging cause. So, paikot-ikot. So, ano po ang kailangan natin gawin dito? Kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Una po yung the will to resist corruption sa pamamagitan ng hindi pong umasa sa mga politiko sa pangangailangan natin sa araw-araw. Kailangan po mismo ang mamamayan ang magsikap kung paano umunlad at maging economically independent. Pag nangyari po yan, at iboto po nila ang mga politiko na sa tingin po nila ay talagang magbibigay ng tunay na serbisyo. Mari pong it will take time before it happens. Pero ang mahalaga, alam po natin ang formula kung paano wawakasan ang corruption. It takes time definitely bago maging katotohanan ang ganitong pangarap. Pero ang mahalaga po, mismo ang mamamayan ang nagsisikap para putulin ang ganitong malpractices. Kailangan ang mamamayan ay sila mismo ang gumawa ng unang hakbang upang wakasan ang ganitong katiwalian. At ang paraan po dyan, magsikap tayo na maging economically independent, hindi umaasa sa mga politiko. At pagdating ng eleksyon, kailangan we have to enter into a social contract with the politician. Iboboto ka namin pero dapat magsilbi ka sa mamamayan, sa iyong constituents. Hindi sa pamamagitan ng ayuda system. Yung ayuda system na yan, yung tubad, yung AIC na yan, hindi po tama yan. Kailangan magkaroon ng sustainable economic services
for the people from the government. Hindi po yung ganyang limos. That is also one way of corrupting the people. Binabayaran tayo para hayaan natin na maging corrupt ang mga politiko na yan. Itong pamahalaan, administrasyon ni BBM is one of the worst. Talagang most corrupt ito. With Martin Romualdez as speaker. Kaya nga lumala yung mga ghost project na yan sapagkat binabayaran nila ang mga congressman ng binibigyan ng allocation ng malaking pera for infrastructure projects for them to have a way eating the people's money sapagkat hindi naman nila mailalabas yung pera na yun hindi sa pamamagitan ng mga proyekto. At kaya nagiging ghost project yan. Sila mismo ang nagtutolerate sa mga construction company. Actually dito, biktima din si Sara Diskaya. So, bilyon yan. Sasabihin. Pero sige, okay lang, huwag mong gawin. Anyway, alam naman ni congressman ng mga proponent, politician na to, yung mga proponent ng projects, alam nila na house show itong gagawin natin. So, sindikato, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Kaya naman ganyan, sapagkat kailangan ng mga congressman ang pera para dito sa mga nanghingi sa kanila ng pera. So, hindi talaga masusolusyonan ang problemang ito hanggat mismo ang sambayan ng Pilipino ay hindi gumagawa ng mga bagay para maputol na itong napakatagal ng problema ng korupsyon sa ating bansa. So, kaya po natin ito sinasabi sapagkat para maintindihan ang tunay na problema at makagawa tayo ng angkop na mga hakbang para masolusyonan ang problema ito. And another thing, dapat umpisahan ang values education sa mga schools. Napupunan po natin na ang mga school kaya nagiging corrupt din ang ating mga professional sapagkat hindi naman na-impute sa kanilang utak ang tamang values, pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa bayan, pagmamahal sa sambayanan. Ang mga school din natin, ang orientation is academic excellence in terms of dapat maraming pumasa sa board. Kung ikaw low school, dapat kung pwedeng 100% ang mga estudyante mo pumasa sa bar. Kung ikaw hindi, kung engineering yan, accountants yan, basta mga kailangan pasado, 100% ang mga estudyante nyo pumasa sa board. So, doon nakakonsentrate ang mga schools. Yung values, wala yan. Hindi na pinag-usapan sa school. Basta kailangan yung mga subject mo ng mga board course, yun ang bigyan mo ng emphasis. Yung values, never mind. So, ano pong nangyayari dyan? Pag lawyer ka, ang dapat lang, panalo mo ang kaso regardless of how to do it. Kung kailangan baluktutin ang katotohanan, baluktutin mo. Kailangan basta kumita ka ng pera. Ikaw engineer, ganun din. Dayain mo. Ang malaga kumita ka ng pera. Accountant ka, ganun din. Everything is for money. So, corruption. Kaya nga po, mga barangay, mga kababayan, mga kapatid, kailangan talaga i-re-evaluate natin ito. Magkaroon tayo ng tamang pananaw. At ang sa tingin po natin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ang una po dito yung
pagmamahal sa Diyos. Kaya nga po, itinatayo natin ang bagong daan, a new way of life, kung saan ang sentro po ay ang pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal sa ating kapwa. Ito po ang final solution sa problema natin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Kaya dito po, kung nais natin na magwakas ang katiwalian sa ating pamahalaan, itataguyod po natin at palakasin, palawakin ang bagong daan bilang bagong pamaraan ng pamumuhay na kung saan ang sentro ng ating pamumuhay ay ang Diyos, pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal sa ating kapwa. Pansamantala po, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, wakasan po natin ang ating talakayan ngayong umaga. Muli, maraming salamat.